Ayun, so hello mga boys. Kumusta kayo? Bali, ito yung video na sinabi ko na gagawin ko about dun sa experience ko sa pagpunta dito sa Dubai. And so bali, i-share ko sa inyo yung anong naging experience ko, kung ano yung mga requirements na dapat, at kung ano yung mga lumalabas ngayon na balita about dun sa pag-visit dito sa Dubai or dito sa UAE. Ayun, so unang-una maraming salamat muna sa lahat ng mga kaibigan natin na patuloy na nagsuporta sa atin, at sa mga bagong kaibigan, maraming salamat sa inyo. Salamat sa laging nakasuporta sa ating video. Alright, yung naging experience ko sa first time ko kasi mag-visit visa sa Dubai, but previous na ako dito. Mga 8 years ako dito sa UAE, no? So almost 7 years sa Abu Dhabi, tapos 1 year, more than 1 year sa Dubai. So umuwi ako ng Pilipinas for almost 2 years din, mula nung umuwi ako 2022. So ngayon nakabalik ako through visit visa. So ano ba yung mga naging experience ko sa pag-visit visa? So siyempre unang-una yung pag-aasikaso ng papeles. Bali, kaya ako naglakas loob na mag-visit visa dito sa Dubai kasi andito yung kuya ko, yung lagi kong nakakasama rin sa video. So bali, siyempre siya yung naging parang sponsor ko. So ngayon, i-discuss ko sa inyo yung mga requirements, kung ano yung mga dapat kunin para makapasok dito. At sabihin ko rin yung mga nababalita ngayon na kailangan ng show money na dito sa UAE. So unang-una mga boys, siyempre kailangan mo ng affidavit of sponsor, or yung tinatawag nila na affidavit of support, no? So yung affidavit of support, galing yun siya ng consulate or yung embassy dito sa UAE. Bali, yun yung kailangan kunin ng sponsor or sino man yung mga kamag-anak. Normally kamag-anak siya, kapatid, magulang, or basta circle family, hindi sa loob ng pamilya. So minsan pwede rin yata yung pinsan, pero mostly kapatid, basta kamag-anak na talaga, yung first family. So yung affidavit of support, so yun yung kinukuha sa consulate ng sponsor. So kailangan nyo ng parehas nyo ng copy ng passport ng sponsor, tsaka yung sponsoran, tapos yung visa ng mag-i-sponsor. So may mga nakalaan dun sa sa affidavit. So yung nakalagay sa affidavit, yung employment details ng sponsor, pangalawa yung relationship dun sa i-sponsoran, pangatlo yung nakasaad dun yung lahat ng expenses ipo-provide ng sponsor, from food, house, medical, pati sa pag-uwi ng pabalik sa Pilipinas, tsaka yung penalty if ever may penalty. So yun yung nakapaloob dun sa affidavit of sponsor or affidavit of support and yung guarantee. So yun yung kailangan kunin ng sponsor para maging legal yung papers mo. So bukod dun sa affidavit of support, kailangan din ng mga supporting documents, kasi yun yung kailangan dun sa immigration sa Pilipinas. So normally, etong pag-process ko ng papers is through agency talaga. So meron akong kakilala, kasama ko dati, meron siyang pinsan na nagtatrabaho sa isang agency dito sa UAE. So yung pangalan ng agency na yun is yung Transcend. So ilalagay ko na lang sa baba yung pangalan ng agency. So sila yung nag-asikaso ng papeles. So yung mga supporting documents na kailangan dun sa immigration, papunta rito, unang-una yung affidavit of support, tapos yung both PSA yung dalawa ng sponsor, tsaka yung sa'yo, tapos yung mga salary certificate ng sponsor, yung tenancy contract, kasi kailangan meron kang titirahan. So mamaya i-discuss ko yung kung bakit yung video ngayon na kailangan ng booking ng hotel or mga ganun. So tenancy contract, tapos yung OAC siyempre nung sponsor na talaga nagpapatunay na may trabaho dito yung sponsor. So yung agency rin
yung agency rin, nagpo-provide sila rin yung magbubook ng ticket mo, no? So, ang ibubuk na ticket is two-way. So, papunta rito at yung pabalik. Ngayon, dito sa UAE, kailangan na rin ng yung natawag nila na travel insurance about sa COVID, something ganun. Basta yun yung mga requirements. Affidavit of support, yung two-way ticket, yung insurance, at yung mga supporting documents. Yun. So ngayon, may mga video ngayon sa Facebook, sa TikTok, about sa show money dito sa pag-visit visa. So, tourist visa, visit visa, halos parehas lang. Pero hindi kasi minention doon yung about sa affidavit of support. So ako, sa experience ko, pagtanong doon sa immigration, kung sino yung dadalawin ko dito sa Dubai, ano yung relasyon ko dun sa Dubai, at kung magtatrabaho ba ako, or may trabaho ba ako sa Pinas, or kailan yung balik ko sa Pinas. So, pinakita ko lahat yun, sinagot ko lahat yun. Pero hindi ko na-experience yung tinanong ako na may pera ba ako sa bangko. So, mostly sa mga video ngayon, starting ng July yata, kailangan ng meron na show money, at least 2,500 o 3,000 dirhams, parang ganun. So, kailangan na raw yun sa immigration. So far sa experience ko, hindi ko na-experience yun, hindi ako hinanapan ng pera. Kasi nga, I think, pag bibisit ka dito sa UAE na wala kang sponsor or walang magpro-provide sa'yo dito ng lahat ng pangangailangan mo, I think kailangan mo magbigay na or magpakita ng pera sa account mo. So siguro talagang wala kang kamag-anak, tourist ka lang, bibisit ka lang talaga dito, kailangan talaga ng show money. Pero hindi ko pa sure yun. So if ever na may mga agency kayo, mga agent kayo or mga agency nag-aasikaso ng visit visa nyo or tourist visa nyo dito sa UAE, make sure na tanungin nyo yung about sa money. Okay, so regarding sa money, as in talagang nasa peso na gumastos ako ng 52,000, so ginawa ko na lang 53. Bali yun yung visa, bali 2 months yung aking tourist visa or visit visa, 2 months, tapos yung ticket. So nagbayad din ako ng courier para dun sa mga hard copies. Ito yun, yung copy na yun. So kailangan kasi original ipapakita doon sa immigration sa Pilipinas. So nagbayad ako dyan ng 200 dirham, so i-times nyo na lang ng 15 yun. Basta nagbigay ako sa agent ng 53,000, lahat na yun. So yun yung binayad ko. So ngayon, regarding din sa pag-visit visa dito mga guys, nakalagay din dun sa affidavit of support na hindi tayo pwedeng mag-apply or hindi tayo pwedeng ma-hired, no? Hindi ka pwedeng magtrabaho. Since common na yan siya na may mga nag-visit visa dito, kasi dito na sila nag-a-apply kasi unang-una is sa nature ng trabaho nila. So tulad ko, kusinero, at yung position ko ay nasa manager position na, so kailangan ko talagang mag-apply ng personal or local kasi meron tayong mga tinatawag na food tasting or food trial. So pag agency tayo na hired, bihira lang yung na-hired ng managerial position na hindi dumadaan sa food testing. Siguro may ibang agent or may ibang agency sa Pilipinas na talagang siguro malakas ang kapit or alam talaga nila na legit yung pinapalabas nila, kaya siguro na-hire. Pero mostly talaga, especially dito sa UAE, mas pinaprioritize na yung local hire kasi nga para makita nila actual yung especially sa trabaho ko, sa nature ng trabaho ko is yung skills, kung kaya mo bang gawin yung trabaho. So if ever sa mga susunod kong video, supportahan nyo ako sa journey ko ng paghahanap ng trabaho dito sa Dubai as a visit visa, pero hindi ko ini-encourage, no? Pero kailangan ko lang kasi talagang gawin yun kasi nga sa nature ng trabaho ko. So most of the time, pag na-hire na yung isang visit visa or tourist visa dito sa UAE, meron silang tinatawag na exit. So kailangan mag-exit. So para maging legal yung visa mo or yung working visa mo dito sa UAE. So
So ayun mga guys, I hope na sa mga kaibigan ko dyan na nagtatanong at sa mga kakilala ko nga nagbabalak na mag-visit visa, make sure lang na legal lahat ng papers nyo. Make sure lang din na kasi mahirap ma-upload kasi gastos yun. So yun nga rin yung isang experience ko na kinabahan talaga ako, kinabahan ako kasi baka ma-upload, no? Pero in God's grace nakapasok tayo. So yun lang yung kailangan yung i-make sure na lahat ng papers nyo is legal, at make sure din na yung agent na mag-aasikaso sa inyo is legal din, para kahit nga nakalusot kayo sa immigration, pagdating naman dito sa abroad or dito sa UAE, matitenga kayo or parang illegal recruiting yung nangyari. So make sure lang na legit talaga yung mga agent or agency na mag-aasikaso sa papeles nyo. So I hope mga guys na nabigyan ko kayo ng ideas or at least hint man lang kung ano yung naging process ng pag-visit visa dito. So yung show money na tinatawag nila dito ngayon, I think applicable talaga siya sa mga walang sponsor, kasi nakasaad dun kasi sa affidavit of support na lahat ng gastos is doon sa sponsor. So kung ikaw mag-visit visa ka dito ng walang sponsor, I think kailangan talaga ng pera, no? Kasi nga siyempre anong gagastusin mo, nanguna din yung titirahan mo. So kailangan meron kang hotel booking. So marami yan makikita nyo sa TikTok at sa Facebook na requirements talaga yung hotel booking, tapos yung 3,000 dirhams, I think more or less 3,000 dirhams na show money. So ayun mga guys, I hope na may nakuha kayong konting idea. At through my experience din, hindi ko naman talaga sinabing yun yung dapat yung gawin, but at least meron na kayong idea in case na nagdadalawang isip kayo regarding sa pag-visit nyo dito sa UAE. Make sure lang na legal lahat ng documents at legit din yung mga agent na mag-aasikaso sa papers. Maraming salamat mga guys sa suporta, sa walang sawang suporta. Shoutout sa inyong lahat, sa mga kaibigan ko na walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel, sa mga kaibigan ko dyan sa Pilipinas. Maraming salamat sa pamilya ko, at dito rin sa tinitirahan ko, sa kuya ko, sa mga tao dito sa amin. So shoutout sa inyong lahat, sa mga nakakalaro natin ng basketball. Ayun. So shoutout sa inyong lahat. So itong video to, I hope na makatulong kahit papaano sa inyong lahat. Hanggang sa susunod, paalam.